ay nagsasagawa ng isang akademikong pag-aaral na pinamagatas factors influencing protective gear utilization among motorcycle riders in Lingayen, Pangasinan. Hinihiling po namin ang inyong pakikilaho sa panayam na ito upang maibahagi ang iyong kaalaman at karanasan bilang traffic enforcer. Ang lahat po ng impormasyong inyong ibibigay ay gagamitin lamang para sa matagumpay na pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito at para sa akademikong layunin lamang. Tinitiyak po namin na ang iyong mga sagot ay mananatiling confidential at hindi gagamitin sa anumang layunin maliban sa pag-aaral na ito. Sir, ano yung ngalan niyo, sir? Neil Alden Perez. Neil Alvin? Alden. Alden? Neil Alden Neil Perez. Alden. Si Alden Richard. Ano yung Neil posisyon Alden niyo, sir? Perez. Supervisor. Supervisor, sir. Ano? Ikarang taon kailan man tatrabaho bilang traffic enforcer, sir? July 2025. Ilang buwan na? Ilang buwan? 8 months. Sa mga tulong na tayo, sir. Sa inyong karanasan, gaano ninyo ilalarawan ang pagiging epektibo ng pagpapatupad ng mga regulasyon ng protective gear sa Lingayen, particular sa mga uri ng paglabag na inyong binibigyan diin, dalas ng mga checkpoint o patrol, at kung sapat ba ang kasalukuyang batas para masiguro ang pagsunod ng mga rider? Bale, ang pinapatupad na batas trapiko dito sa Lingayen ay epektibo naman. Nasusunod naman ng mga motorista, lalo na sa helmet, saka yung mga walang prangkisa galing sa LGU. Permit, sir, yung prangkisa, no? Yung permit, yung control number, Yung prangkisa, sir. prangkisa. Kung wala yon, hindi ka pwede namasada, magiging isa kang kolorum kung wala kang permit galing sa Sir, LGU. paano, sir, pag sa mga motorcycle riders lang po, sir? Hindi sa tricycle, sir? Hindi, exempted naman yun sa mga single o mga tricycle motorcycle. Sa mga kwan lang yun, namamasada. Pero, sir, yung sa may motorcycle riders, yung sa may, ano nila, sir, yung pagsusuot nila, sir, ng mga protective gear, yung mga helmet, ganun, sir. Lagi ba silang parang sumusunod, ganun, sir? Yung mga iba, kasi may standard naman na helmet na gamitin sa pagmumotor, ano. Yung mga iba, ang ginagamit nila yung Nutshell. unauthorized, yung nutshell. Sir, mga Kaya nauuli sila. like, ano po mga edad ng mga mostly po na lumalabag po ba sa mga protective gear? Maramihang kabataan, Bata. yung mga estudyante. Pangalawang tanong, sir. Ano ang mga pinakakaraniwang paglabag sa protective gear ang inyong naobserbahan at alin sa mga ito ang itinuturing ninyong pinaka nakakaalarma sa kaligtasan sa kalsada, lalo na kung isasaalang-alang ang karaniwang pagtugon o reaksyon ng mga rider kapag sila ay hinuhuli? Doon sa helmet law, sa helmet law, yun ang nakakaalarma kasi karamihan, hindi lang sa Lingayen, buong Pilipinas, marami, di ba, nakikita ninyo, naririnig nyo sa mga Media. TV o mga kwan, karamihan nadidisgrasya yung walang helmet, namamatay. Sir, paano, sir, kapag hinuhuli nyo po, sir, yung mga hindi naka-helmet, ano po, sir, yung mga karaniwang reaction nila? Ganun, sir. Kapag hindi sila naka-helmet, ganun. Karamihan yung mga kabataan, sabi nila, naiwan o kaya malapit lang yung pupuntan daw. Ano pa, sir? Yung Wala naman sila, sir, sinasabi na hindi sila komportable sa pagsuot ng mga helmet, ganun, sir. dahil talagang ang batas kasi batas. Kaya wala silang magagawa, wala tayong magagawa pag yun ang batas na ginawa. Kaya susundin na lang natin. Para sa atin naman yun, para iwas
disgrasya, kung sakaling madisgrasya, hindi naman, pag nakasuot ka ng helmet, hindi magiging fatal. Pangatlong tanong, sir. Ano-ano ang mga pangunahing salik na nakakaapekto sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa protective gear at paano naaapektuhan ng mga elementong gaya ng kakulangan sa tauhan, kagamitan at kooperasyon ng publiko ang tagumpay ng mga operasyong ito? Yung kakulangan. Kakulangan ng puso o yung kakulangan ng Ano sir, parang kakulangan ng mga boses sir, ganun, kakulangan ng kagamitan, ganun, tapos kakulangan din sir ng kooperasyon ng mga publiko, ganun sir. Ano sir yung parang mga nakakaapekto yung karaniwan na Yes po, sir. nakakaapekto. kung bakit hindi Sa- sila sumusunod sa protective gear? Kung minsan, yung mga signages na nakalagay dyan, kung minsan, ang ginagawa ng mga ibang tao, ang ginagawa nila sinisira, binipinturahan yung mga Vandalism, signages. sir. Vandalism. So kahit sir marami ng signages na ganyan, parang binabaliw. Oo, binabaliwa yan. Parang yung sasabihin nila sir, no entry, one way sir. Oo. Parang madami pa rin pong nagka-counterflow, ganun sir. Nagka-counterflow. Ang kwan siguro yan, ang gagawin ng kapulisan o puso, magbigay sila ng parang programa sa mga barangay para ipaliwanag sa kanila na yung mga signages na yan, ginawang batas yan, Ginawa yan para sa batas sir. ginawa Para para Ipaalam i-implement, sa mga sa mga tao. sa mga tao para malaman. Parang karamihan kasi binabaliwa kasi yan. Lalo yung mga no-read, kung minsan ganun din, hindi nila alam yung, kasi karamihan English, yung mga, paano yung mga hindi nakapag-aral. Pero sa ngayon, wala namang kahit English yan na kuwan nila na nalalaman din. Sir, yung sa may regulatory nyo sir na mga signages ganun, tas programs na sinasabi ninyo sir, mga programa sir na sinasabi ninyo, naipapatupad nyo po ba yun sir? May papatupad dyan pero hintayin pa namin yung galing sa LGU kasi hindi namin pwedeng ipatupad kung walang abiso ng LGU. Ibig Wala sabihin kaming sir, karapatan dyan. Oo. ibig sabihin sir, wala pa po kayong programa na nai-implement sa mga tao sir, ganun. Meron na rin. So ano po yung mga yun sir? Yung mga kumisan, di ba, yung LGU, pag may programa silang ginagawa, sasabihin lang sa amin na para i-implement. Hinihintay pa namin yung galing sa kanila para i-implement o gagawin batas. Tulad ng ito, yung mga one way, ganyan, yung mga itong pedestrian, kailangan palaging ganyan, may puso dyan. Binabantay niya palagi kasi karamihan sa atin, mga masalo yung mga estudyante na parang binabaliwad din yung pedestrian. Ang alam ng mga Nag-jaywalking po sila Oo. sir. Kailangan may sabatas yung jaywalking dito sa Lingayen. Di ba sa Hindi maganda po sana sir kapag yung, di ba sir kanina sinabi niyo sir, kapag English sir, hindi naiintindihan ng mga ibang tao sir, na mga hindi edukado, ganun sir. Ngayon sir, kapag yung sa may programa sir na gagawin niyo sir na maganda po ba sir na gawing
ano na lang sir, Filipino, ano na lang siya sir, hindi na lang English, ganun, para maintindihan sir, ganun. Oh, mas maganda yung kung ano yung Naiintindihan. saan sila nakakaintindi. Yun ang ilagay nila. Mm. Parang ano. Pang-apat na tanong, sir. Ano-ano ang mga particular na parusang ipinapataw sa mga lumalabag sa panuntunan sa protective gear at paano nakakaapekto ang mga hakbang na ito kasama ang mga inisyatibo ng inyong ahensya sa pagbabago ng asal ng mga rider? Yung karamihan sa mga nagbabiolate sa ginawang batas ng Lingayen, yung municipal ordinance, karamihan na parusa, ticket lang nagbabayad sila. May kaukulang bayad sa mga violator. Tulad ng mga helmet, ganyan. Yung helmet law, buong yun national law yun. Sir, sa tingin niyo sir, yung pagtitikit sir, nagiging effective siya Oo, sa mga parang sa susunod pa, susunod na sila Naging ganun. epektibo yun. Nakakatulong pa sa Sa kanila sir, para sa kanilang para safety. sa kanila. Sa helmet, yun ang pinakamaraming pinakamaraming nababayolate sa helmet. Pero sir, kapag natikita na sila sir, may mga iba kasi sir, sanay, di ba sir? Pero Parang hindi na po sila natatakot or parang sanay na talaga sila sir na Hindi, matikitan, ganun sir. di naman, yung pag natikitan, na-aware na sila na wag nilang dadalhin na yung helmet nila. Medyo mahal din yung binabayad sa isang violation lang. Kung wala siyang helmet, wala pa siyang side mirror, panibagong yun, additional na violation yun. Kaya madadagdag. Pag nag-second offense siya, mas lalo lalaki yung babayaran niya. Kasi may first, second, third offense. Yung palaging ginagawa niya, yun, baka ma-impound na yung sasakyan niya. Mas malaki yung impound. Dapat mas malaking babayaran pag na-impound. Pero makukuha pa po niya sir. Magkukuha, basta magbayad po siya. lang siya. Yung mga kolorum karamihan dito, malaki yung binabayad nila. Pag nahuli siya, kolorum wala siyang prangkisa, walang lisensya, walang Maraming plaka, violation po, ganun. maraming violation. Saka yung kolorum talagang bawal siyang magpasada. Saka wala pang lisensya. Ang magiging niya, malaki yung babayaran niya sa munisipyo. Kung sa pag nahuli ng Highway Patrol Group, mga pulis, HPG, sir. HPG, mas malaki. Pero dito sa Lingayen, mas maliit yung penalty kaysa sa Dagupan. Sa Dagupan kasi 5,000 ata yung kuluro. Dito sa Lingayen, 2,500. Sa Binmali sir, magkano dun sir? Hindi ko alam yung mali. Pero alam ko Dagupan saka dito lang. Pero ganun, parehas din siguro yan kasi... Mga kolorum yan sir. kolorom. Yung walang-wala talaga na pagkilalan sa kanya. Kaya nagiging kolorom siya. Lisensya, wala siyang... ORCR. Lahat. Yun ang kolorom. Sir, yun lang sir, maraming salamat po sa inyong oras at mahalagang kaalaman. Malaki po ang maitutulong ng inyong mga sagot sa tagumpay ng pag-aaral na ito. Sir, thank you very much sir.